And sa atin pong first installment, sa atin pong unang linggo, ang tatalakayin po natin ay ang Numbers chapter 1. At ang topic po natin ay a call to be counted. Sabi po sa Numbers 1, 2, and 3, take a census of the whole Israelite community by their clans and families, listing every man by name, one by one. You and Aaron are to count according to their divisions all the men in Israel who are 20 years old or more and able to serve in the army. Tayo po ay manalangin. Lord, kinukomit po namin sa inyo ang sandali pong ito. We ask for your wisdom. Samahan po ninyo kami, Panginoon. Unawa po ninyo sa amin, Lord, ang mga salita pong ito at makakuha po kami ng tiyak na mensahe na ia-apply po namin sa amin pong mga buhay. Matapos po namin mapakinggan ang mga salita po ninyo. Panginoon, direct us at kayo po, Panginoon, ang magbigay po sa amin ng grace para po ma-empower po kami. At ito po, Panginoon, talaga ay magkaroon ng reality sa amin pong mga buhay. Salamat po. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. So, ang topic po natin ay a call to be counted. Ang pagkatawag para mabilang. I'm sure mga kapatid, gusto po ninyo nakikita po ang pangalan nyo sa listahan. Tama po ba? Pero depende siguro. Okay? Halimbawa, kung ang listahan po, nakalagay po sa ibabaw, listahan ng tatanggap ng ayuda sa darating po na linggo. Yan. Malamang po, alphabetical po yan, hahanapin na po ninyo kaagad yung pangalan po ninyo. Pag hindi po ninyo nakita ang pangalan ninyo, sasabihin po ninyo, bakit naman hindi na pasama yung pangalan ko? Very active naman talaga ako, yung mga ganyan. So, talaga pong magko-complain po tayo kasi hanapin natin talaga yung pangalan natin. Bakit tayo nawawala? Pero halimbawa po, ang listahan po, ang nakalagay po sa unahan ay mga babalik bukas para mag-general cleaning. Ayan. So may listahan na mahaba at naka-mention yung mga names doon. So titingnan mo rin ang mga pangalan. Pag hindi mo nakita ang pangalan mo, anong sasabihin mo? Ay, sabi ni Kuya Abe, ay salamat, okay? Kasi kung nakita po natin yon, pwede nating sabihin, hindi ako dapat na, dyan ipasok kasi ako eh. Okay? So, depende po sa pagkakalista o pagkakatawag. Pero alam po ninyo mga kapatid, ito po, medyo iba po ito. No? Throughout the scripture, makikita po natin na yung calling ng God, God's call to be counted is recurring. Makikita po natin yan. Madalas na mababasa po natin. Palagi, yan po yung pinaka-theme na nag-e-emphasize na ang God meron po siyang desire for each person na talaga po magkaroon ng meaningful role sa kanya pong dakilang plano. Ayan. Yan po yung maganda, no? Yung to be counted, yung alam mo na pwede mong sabihin, Lord, ibilang mo ako. Yan. Count on me. Ibilang mo ako, Panginoon. Tapos talagang nakita mo na handon talaga yung pangalan mo. At yan po, sinasabi nating recurring po yan. Ano? At paulit-ulit nating makikita, palagian, na ang call ng God is to be counted at makita na ibinibigay po natin talaga yung best doon sa role na atin pong gagampanan para po sa kanya pong dakilang plano. Alam po ninyo, yung to be counted, it is not just an inclusion, okay? It is not just an inclusion, but an invitation to participate. Gets po natin mga kapatid? God's call for, sinasabi nating to be counted, is not just an inclusion. Pag sinabi nating inclusion, yung parang napasama lang ako sa grupo, napasama lang ako sa leadership, napasama lang ako sa LCC, yan. Yung parang ikaw lang yung nagpuno ng bilang. Sino po sa atin yung mga nag-jeep?
sumasakay po ng jeep. Marami pa naman siguro sumasakay sa atin ng jeep, ano? Although yung karamihan sa atin, meron kanya-kanyang sasakyan, pero meron time sumasakay talaga tayo ng jeep. Meron talagang jeep na waluhan. Okay? Hanggat kulang po ng isa, 7 pa lang ang nakaupo, di po ba? Ayaw lumakad ng jeep. Sabihin mo na lang, dadagdagan ko na lang para lumakad ka na. Pero ang normal po niyan, hindi lumalakad talaga yung sasakyan. Kasi pumila po sila ng ang tagal-tagal. Kung pwede lang, yung dumarating po na pang-7 doon sa linya na kulang, pwedeng palakpakan no? Kasi nga, aalis na po yung jeep. Pero ang pinakamahirap po niyan mga kapatid, yung parang pangpuno ka lang sa kakulangan. Ito po yung sinasabi natin, sa listing, okay, sa counting, hindi lamang po inclusion ang kailangan po natin dito. Na napasama ka lang sa bilang pero wala tayong participation. Ang calling ng God talaga mga kapatid is not only for inclusion but it is an invitation to participate. Dapat meron po tayong action. Kaya nga po mahalaga po to be counted. Ayan po yung tamang respond po natin sa pagkatawag ng Panginoon to be counted. Ito po, i-explore po natin more deeper. Ano po ang ibig sabihin to be counted? Ano ang ibig sabihin ng calling ng God to be counted? Number 1 po, a call to responsibility. A call to responsibility. Numbers 1, verse 3. You and Aaron are to count according to their divisions all the men in Israel who are 20 years old or more and able to serve in the army. Ito po, utos ng Panginoon kay Moses. Inutusan ng Panginoon si Moses. Sabi niya, bilangin mo ang bayan. Okay? At ang pagbibilang ay sabi, according to the divisions, pwedeng by family, pwedeng by clans. So, ganun po yung klase ng pagbibilang. So, meron pong proseso na gagawin para po sila ay bilangin. Pero, ang finale po nito, ang gusto lang talaga ng God na masensus at makita ay yun pong mga 20 years old and above. Okay? Sabi po dyan, you and Aaron are to count according to their divisions all the men in Israel who are 20 years old and more and able to serve in the army. Okay? So, yan po yung pinaka-bottom line. Bibilangin bawat family, bawat clans, bawat tribes, bibilangin. Pero sa huli, ang mga binilang, yung mga lalaki na 20 years old and above, kasi po, magpa-participate po sila, able to serve in the army. Ibig sabihin, meron silang capacity, walang kapansanan, kaya po nilang makipagdigma. So, ano po ang makikita po natin dito mga kapatid? Being counted was more than a number. Pag ibibilang po tayo, pag binibilang po tayo, ilan tayo dito sa LVCC, it is not a number, no? Hindi lamang po ito bilang. Halimbawa, ilan ang leaders ng LVCC? Pero dapat po, ang naiisip natin, leader ba talaga ang binibilang o yung functioning leaders? Parang ganun po yan mga kapatid. Ho? Halimbawa, ilan ang LVCC? So sa talaan po natin, ang dami po nating membership sa talaan po natin. Kaya minsan makikita po ninyo, may mga ginigreet po tayo dito. Hindi na po natin kilala po yung iba. Kasi ang dami na po nakatala sa LVCC. Pero ito po mga kapatid, ito po ba ang tamang pagbibilang? Pero halimbawa, sa bilang na yon, pwedeng ang iniisip po natin, ilan na nagpa-participate? Ilan po talaga ang active dito sa mga nakasulat na ito? Kaya ito po yung sinasabi natin, being counted was more than a number. It was a call to responsibility. Pag binibilang po tayo, hindi lamang po basta na ibilang, kundi po ano ang responsibility nito. Nagiging accountable po ba talaga tayo? Okay? Ito pong mga lalaki po na ito ay bibilangin
Kasi po, responsible po sila for participating in the nation's military and fulfilling their duties in the community. Sila yung magpo-protect. Nangyari po ito 2 years after na sila po ay makalabas po ng Egypt. Di po ba yung mga Israelita, inalaw po ng Panginoon at gumawa po ng miracle si God na sila po ay makalaya mula po sa kanila pong pagkakaalipin. Tapos papunta na po sila sa lupang pangako. Of course, yung lupang pangako po na yan, kanila po yan, pero maaangkin po nila yan by conquering their enemies. Okay? Hindi po basta sila makakapasok. Alam mo yung iyo talaga, pero kailangan mo magbigay ng effort. Marami po, nagkiklaim-claim po tayo ng blessing, no? Amen po ba? Gusto po natin mga blessing from the Lord. Pero claim lang po tayo ng claim, ang gusto po natin talaga, bumaksak na lang sa harap natin. Marami po mga blessing talaga, dapat mag-effort tayong manalangin, mag-effort talaga tayo na i-please si Lord. At least rewarding po yung atin pong ginagawa, atin pong sacrifices sa atin pong Panginoon. So, it is a responsibility for warfare. Pag sinabi natin responsibility, participation, meron po silang responsibility para po sa spiritual warfare. So literally, yung po mga pinipili ng mga lalaki na 20 years and above, na able men, yan po, sila po talaga ay makikipag-battle, makikipaglaban po. So in the New Testament, alam po natin yan, Ephesians 6:10 to 18. Makikita po natin, ang mga Kristiyano talaga ay engaged in spiritual warfare. Ang mga Kristiyano sa kasalukuyan ay responsible in spiritual battles. Engaged po tayo dapat sa panalangin. Nakikipaglaban po tayo sa mga temptations. Yan. Hindi naman po tayo, tawag yan, exempted sa mga temptations na dumarating sa atin. And we stand firm in the faith. Isang uri po yan ng pakikipaglaban, mga kapatid, yung tumatayo ka talaga sa pananampalataya mo sa Diyos. Kaya po sa church, dapat po talaga na-emphasize ang bagay na ito at natuturo that we need to be spiritually equipped para po ma-deal po natin yung mga challenges po na yan. Ito pong point number 1 po natin, ini-emphasize din po nito yung spiritual maturity and accountability. It emphasizes spiritual maturity and accountability. Bakit po 20 ang pinili? I'm sure mature enough po ito para makipaglaban. Medyo matitigas na rin ang mga buto, medyo sapat na rin po yung edad para po makipaglaban. So in the church, kailangan po ng spiritual maturity. And spiritual maturity comes with a responsibility. As you mature in Christ, dapat po nagmamature tayo sa Panginoon. We learn a lot, okay? Natututo po tayo, ang dami po nating impartation. Dapat marunong din po tayo ng mga responsibility po natin. We are active to contribute sa body of Christ or at least doon po sa atin pong local church kasi we are growing in the Lord. Amen po ba mga kapatid? So hindi lang, alam po ninyo, sa buhay po natin, hindi lang naman kailangan recipient tayo. Tama po ba? Parang gusto po ba ninyo yung recipient lang kayo, yung tanggap lang po kayo ng tanggap. Ayan. Kung tanggap lang po tayo ng tanggap, medyo mabubulunan po tayo niyan. Ano? Sobra tayong tataba, mabubusog, wala po tayong outlet. So kailangan po talaga natatransfer din po ito sa iba. Ganun din po, likewise sa atin pong spiritual life, niloob po ng Panginoon na tayo po ay maging matatag, mag-mature, di ba? Kumbaga sa kanila pong military strategy, pamili po sila ng able men, 20 years and above, kasi po mga mature po ito. Sa atin din po, anong bagay ang sukatan ng maturity po natin. So alam po natin yan sa atin pong sarili.
At alam din po ng atin pong mga leaders, dapat po nagpapagamit po tayo sa atin pong Panginoon. Okay? Magpagamit po tayo para tulungan din po yung iba. Nag-expect po ng tulong, in-nurture po yung iba, i-support po ang ibang mga tao, and just like us, sila din po ay lumago sa pananampalataya. Sa Luke 12:48, sabi, from anyone who has been given much, much will be demanded. And another one, Ephesians 4:1, sabi, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So, ano po talaga, kumikilos ang God sa atin, pinalalago tayo ng Panginoon, tumatanggap tayo from the Lord, dapat meron tayong ibinibigay sa iba. Kung tayo po ay recipient ng mga blessing ni Lord, ng grace ng God, sa atin din po nanggagaling yung tulong sa iba. Number 2 po natin, a call to unity and community. A call to community, o a call to unity and community. Verse 18, and they called the whole community together on the first day of the second month. The people registered to their ancestry for their clans and families, and the men 20 years old or more were listed by name one by one. Okay? Ito po yung makikita po natin, dahil nag-utos si Lord kay Moses na magkaroon ng census, so nagkaroon na nga po ng pagbibilang. Dito po sa verse natin pong binasa, verse 18. Sabi po dito, on the first day of the second month, ginawa na po nila ito. So, nag-register po sila base po sa kanila pong mga ancestors. Base po sa kanila pong mga lolo. Okay? Halimbawa po, dito sa listahan na to ay nagsulat si Kuya Abe. Siyempre, dito rin magsusulat yung mga anak. Okay? At yung mga apo. So, ganun po mga kapatid at and so on. Para mabilang po ng maayos, and then mula po sa lahi na to, sino yung mga able men na 20 years or more. So, itong census po na ito mga kapatid was not just about individuals. Okay? Bakit kaya si Lord, no? Bakit pinalista pa sila na igrupo nila yung kanilang mga sarili by families? Kayo po ba natutuwa pagka nasa pamilya nyo kayo? You belong to one family, pinagmamalaki po ninyo yung family po ninyo, at masaya po kayo na sila po ay kasama. So ang census po na to, hindi lamang po gagawin ng individual, but a nation as a whole. So each person was counted within their tribe and family. Bakit po? Para ma-highlight po yung importance of a community or unity. Ito po yung mas maganda po doon mga kapatid. We can only fulfill God's purpose kapag tayo po ay namumuhay as a community and we are united. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, ang sarap po siguro, no, pag sinabing palistahan na parang eto, kopong-kopong kayo, akay-akay kayo, ayain si Ate Tess, ayan, sila Icy, sila Jeff, sila Kay. So, ayan, palista raw tayo. Sabay-sabay na tayong pumunta doon. Isang sasakyan na lang tayo, di po ba? So, kita po, pagkatapos niyan, mag-Starbucks tayo. So, siyempre, samahan po yan lahat. So, yan po yung sinasabi po natin na hindi lamang po individuals, kundi po as a family. At dito po makikita po natin, ipinopromote po talaga yung pagiging community at yung family po natin. So in verse 18, the Israelites were gathered together by their clans, okay, families, as part of the census that Moses conducted. Ito po ay nagre-reflect na ang calling po talaga ay for unity and community. At i-organize yung mga tao according to their groups. So, alam po ninyo yung na-identify
na-identify yung bawat family, collectively, okay? At pwede po yung responsibility na ibibigay po ng atin pong Panginoon. Okay? It can be applied to our church today. Yung pinagsasama-sama tayo ng Panginoon, pinagbubuklod-buklod tayo ng ating Panginoon. And you are happy, okay? Parang nahandon po sa iyo yung joy and you are proud na mapabilang po sa isang church. Taga-LBCC ako. Parang ganon, no? Isa pong parang sabihin po natin, karangalan po natin na mapabilang po tayo sa isang church. Ito po yung gusto po natin na makita, tapos meron po tayong loyalty. Sabi nga po, ine-emphasize po dito yung importance of belonging as a spiritual family. Totoo po ba kayo mga kapatid na taga-IRM Cubao po kayo? Amen po ba? Siyempre si Kuya Abe tinitingnan ko dahil si Kuya Abe sobrang ganong kalab po talaga yung yung IRM Cubao. Kaya po umaga dapat ganon po ka-develop po sa atin yung pong pagmamalasakitan bilang family. Of course, di ba, sa isang family, meron pa rin yung kanya-kanyang identity. Tama po ba? Magkakamukha po ba yung isang family? Of course not. Hindi man tayo magkakamukha. Meron pa rin pong pagkakaiba-iba yan. Merong mayaman, merong hindi gaanong pinalad na yumaman, but still we are family. And we need to be united. Tama po ba, mga kapatid? Iba-iba din po ang itsura po natin. Merong magaganda, merong di kagandahan, merong papaganda pa lang. Di po ba? Saan po ba kayo kabilang dyan? Tingnan nga po ninyo yung katabi nyo kung papaganda pa lang. At least yung papaganda pa lang, mukha naman may pag-asa. May pag-asa ka naman. Di po ba? Dito yung dito yung lahat ng matangos ang ilong dito. Okay? Lahat ng maninipis ang buhok dito. Ayan. Sama-sama tayo dito sa maninipis ang buhok. Alam po ninyo, nabasa ko yung maninipis ang buhok, yung mga naka-skinhead, ang lakas daw ng dating niyan. Lalo pag mga artista, di ba? So, yan po mga kapatid, kahit po may iba-iba pa ring identity sa loob po ng isang family, we are supposed to be united. Dapat po nakikita. Kasi ine-emphasize po yan sa Bible na meron po tayong kaisahan. So, it encourages accountability and mutual support. Sa family, bakit po kailangang ma-establish na tinitingnan po natin, we are one family. We are one big family. Bakit po natin talagang parang pinagsisigawan, talagang pinopromote. Kasi po, ini-encourage po natin, pag sinabing family, dapat nangyayari po dyan yung accountability and mutual support. Diba? Sabi po ni Cain, am I my brother's keeper? Diba? So parang parang wala na siyang isipan para maging accountable sa kanyang kapatid. Of course, pag sinabing, am I my brother's keeper? Yes. Okay? Meron po tayong pananagutan sa atin pong kapatid. Accountability po yan, mga kapatid. At dapat tayo po ay nagpapakita ng atin pong support. Yung pong pag-organize sa mga Israelita by family, nag-i-imply po yan ng level of accountability and mutual support. Ganon din po sa atin po mga church sa kasalukuyan, ini-encourage po ang accountability, ang support para po sa spiritual growth ng bawat isa. Siyempre kasama na rin po minsan kahit po yung mga material and physical needs, nahandyan po yung pagbibigay po natin ng support. Kaya po mga kapatid, pinopromote po talaga natin
na maging kabilang po tayo. Dapat belong po tayo sa small group. Ito po yung atin pong family. Yan, mas maliit na family sa atin pong church. At dito po nangyayari yung ating pong discipleship programs. Kaya po, ayan, kung sino pa yung walang mga cell group po sa atin, sikapin po natin na kumbaga makakita po tayo na mag-aalaga po sa atin. Or kausapin po natin yung mga leaders para mailagay po tayo, ma-plug in po tayo sa atin po mga cell group. So ito po ay nag-i-strengthen din po ng atin pong collective identity in Christ. So in Numbers 1:18, ay yung pag-gather po nila, alam po ninyo na nare-reinforce yung identity po natin as God's people. Alam po ninyo, pag magkakasama po tayo, alam na po ng bawat isa, ito po yung God's people. Ito po yung mga taga-church na merong dedication, merong commitment sa Panginoon. Number 3 po natin ay a call to spiritual readiness. Ang tanong po natin, why be counted? Bakit kailangan bilangin? Bakit kailangan mapabilang? Bakit kailangan makita ang pangalan ko dyan? This is a call for spiritual readiness. Numbers 1:20, from the descendants of Reuben, the firstborn son of Israel, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name one by one according to the records of the clans and families. So in Numbers 1:20, the verse highlights the census taken by Moses and Aaron. Makikita po natin dyan mga kapatid, mula po sa tribe ni Reuben, nakakuha po sila ng mga kalalakihan po dyan na 20 years old and more, na able po para mag-serve sa military. So this census wasn't just about counting people, but about preparing and organizing the people. Hindi lamang po mga kapatid para lumaban kaagad, para sumabak po kaagad, pero ihanda po sila, maging ready po sila para po sa kanila pong journey sa battles. Dapat po may mindset po tayo na ganyan no? Mindset. Alam po ninyo, ewan ko sa atin pong sa atin pong praise and worship, maaaring hindi nyo na po inabot ito no? Hindi ko alam kung sino kumanta. Sabi, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Di po ba? Alam niyo yung kanta na yan? Sige, ako na lang ang matanda. Hindi niyo pala inabot, hindi niyo inabot. Ano ba talaga inabot niyo? Palagay inabot niyo, Hillsong, mga Hillsong ay inabot niyo. Sige, isip ako ng mga kanta na related po dyan. No? Bigyan niyo lang ako ng time. So, eto po mga kapatid, ang makikita po natin, sabi, hindi basta puro hallelujah lang ang atin pong buhay Kristiyano, hindi lang taas-taas ng kamay, di ba? At lundag-lundag ng sabay-sabay, hindi lang naman po ganyan ang buhay Kristiyano. So dapat be counted, napabilang po tayo, at tayo po ay meron pong readiness para po lumaban, para makonquer ang atin pong promised land. So the call here is for readiness. Ihanda ang atin pong sarili and be prepared for what God is about to do. At yung mga responsibilities that lay ahead, yung mga gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, yung ready ka na kaagad. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo, may nakausap ako nung pumunta po kami ng Pangasinan, nagkaroon po tayo ng IDC po doon, tapos kumain po kami sa likod. Ewan ko kung saan nanggaling yung idea at sino yung nag-spark ng usapan tungkol po doon sa mga napoposes. Sabi niya parang wala nang ganun ngayon. So kwentuhan, anong mga nakaraang panahon. So meron daw talagang mga napoposes. So tinanong nila ako, meron ka pastor experience? Sabi ko, mga 80s, yan. Marami kaming encounter na ganyan.
Tapos, nung napunta po ako ng Novaliches, hindi ko po akalain, nasa Novaliches na ako, city na po yan. Pero may mga encounter pa po kami sa ganyan, yung may mga evil possession. Okay? O bakit ko po ito nakukwento? Kasi meron po mga pastor, pag inaya mo, tara, merong kapatiran doon or merong tao doon na napuposes. Sabi po ng mga kapatid na aayain mo, ay, hindi ako handa eh. Di po ba? Bakit hindi handa? Siguro magpe-pray pa ng mga ilang oras para ihingi ng tawad yung kanilang mga kasalanan kay Lord. Di po ba? So, hindi po nila maramdaman sa kanilang sarili na pwede silang kumumpronta doon po sa gawa ng kaaway. So, ito po yung sinasabi po natin mga kapatid. Hindi po tayo ready for battle. But be prepared mga kapatid kasi gusto po tayong gamitin ng Panginoon at merong mga responsibilities po tayo ahead. Kagaya po nung point number 1 po natin, na sinasabi po natin, this is a call for responsibility. And this is a call for unity and community. And this is a call for spiritual readiness. Ang readiness po natin mga kapatid, isa po dyan ay readiness for mission and outreach. Dapat po, as long na meron po tayong pagkakataon, share the Word of God, share Christ to people. Lagi po nating ibahagi ang salita po ng Panginoon sa iba in advancing His kingdom. Nakakatuwa po pag maraming mga tao, bigla mong mararamdaman na habang sineshare mo, wow pala talaga sila sa salita po ng atin pong Panginoon. At willing po sila na ito ay pakinggan at magpatuloy sa kanilang buhay para isuko sa atin pong Panginoon. And this is about readiness for change and new season. Ang buhay po natin, dapat naka-ready rin po tayo sa change. Naka-ready rin po tayo sa mga new seasons. Di po ba, papunta po sila ng promised land. Ito pong census po na to ay readiness para po sa panibagong phase ng history ng kanila pong mga buhay. At panibagong phase ng kanila pong growth, ng kanila pong experience na pwede po nilang mararanasan. Pag sinabi po natin change, mga kapatid, and new season, kailangan po sa atin pong pakikipaglaban, marunong din po tayong mag-adapt sa mga new challenges. Halimbawa po, ito, napag-uusapan na naman, ano na naman kaya mangyayari sa 2025? Di ba? Pag nag-iisip tayo, unpredictable na naman, hindi naman natin alam ang pwedeng mangyari sa taon na darating, anong kahirapan na naman kaya pwede nating ma-experience. Pero ito po, readiness para maka-adapt po tayo sa mga new challenges. Pwede rin po tayong maka-adapt sa changing leadership. May mga nababago po ng mga leaders, kahit po leader po ng atin pong bansa. So, nakaka-adapt po tayo sa mga ganyan. Last Wednesday, nag-announce po ako, pwede po nating i-regroup yung atin po mga dating group sa cell group. So, dapat meron po tayong readiness para maka-adapt sa changing leadership. So, kailangan po dyan mga kapatid, ang faith, kailangan po dyan yung flexibility, at willingness po natin to move forward. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, move forward. Ilang beses na po nating naririnig yan na hindi ako maka-move on talaga. Mga ganyan. Yung sobrang ang drama po natin sa buhay. Marami tayong drama sa buhay. Hindi po tayo maka-move on. And the way to move on, humakbang ka lang, di ba? Humakbang ka lang, makaka-move on ka na. Ayan. Ang dami ko naririnig talaga na ng mga drama, yung mga hahanapin ko muna ang aking sarili. Naisip ko nga kagabi yan eh. Hanapin ko rin kaya sarili ko. Kaya lang hindi na uso talaga ngayon yung yung mga world map.
Sabi ng iba, Pastor, mag-Google ka na lang. Yan. So, readiness for change and new season. And lastly, this is a call to obedience. A call to obedience. Numbers 154, the Israelites did all this just as the Lord commanded Moses. So, ginawa lahat ng Israelita lahat ng bagay just as the Lord commanded. Kung paano iniutos ito kay Moses, kinarir ito ng mga Israelita. Sinunod po nila itong lahat. Alam po ninyo, it's a waste of time counting. Yung nagbilang ka ng bilang, pero parang inactive, yung walang production, wala po tayong gaanong makita. Pero it's one thing to be counted and another thing to be useful in the kingdom of God. In Numbers 154, sabi diyan, the Israelites did all this just as the Lord commanded Moses. Nagre-reflect po ito na very significant talaga yung theme ng book ng Numbers in the Bible. Kasi po, ang important word po talaga dito is obedience to God. Obedience to God's command. Pagsunod po natin sa utos po ng ating pong Panginoon. And the Israelites followed the detailed instruction given to Moses and highlighting the commitment and doing exactly what God required. So nakakatuwa po yung kanila pong obedience sa Lord. So, ang mga Israelita, lagi po naha-highlight po sa kanila yung katigasan po ng ulo. Pero dito po makikita po natin, do sa verse, sabi, the Israelites do all this just as the Lord commanded Moses. So, kailangan pong makita yung atin pong pagsunod. Obedience as a core principle of Christian living. Dapat po, revealing po yan sa atin. Nakikita po yan na ang pagsunod parang isang pinakasentrong bagay in our Christian life. Okay? Ang hirap na naging Christian ka, tapos ang tigas-tigas pa rin ang ulo mo. Ang hirap ka pa rin mapagsabihan. Obedience should be a core principle of your Christian living. And secondly, obedience in small and big things. Mula sa maliit na bagay, papunta sa malaking bagay, nasusubok po sa atin yung pagsunod sa atin pong Panginoon. And trusting God's plan even when it's not fully understood. Nasubukan niyo na po ba na nag-obey kayo kay Lord kahit hindi niyo pa talaga lubos na naiintindihan yung inyong journey? Ang sarap po nun. Hindi po lagi tayong ganong gumalaw eh. Sa totoo lang, gusto po natin, makita po natin yung direction, makita po natin yung destination, gusto po natin clear lahat. But that's not faith. Tama po ba? Pag gusto mong malaman lahat ng detalye, pag dumating ba ako doon, anong pwede kong ma-experience? Doon ba sa lugar na yun, pwede ako makainom? Doon ba sa lugar na yun, may masasakyan ako? Pagka ganun po ang mindset po natin, that's not faith. You are being practical. Pero paano pa tayo ay namumuhay sa pananampalataya? So tayo po ay sumusunod, even it's not fully understood, the journey is difficult, we choose to obey the Lord. We choose God's command. Sinusunod po natin ang instruction po sa atin ng atin pong Panginoon. Hindi po kailangan maging specific na nevertheless, nahandon po tayo sa talagang pagkukomit, pagsunod ng sarili po natin para i-fulfill yung dakilang plano po ng Panginoon. At pag sinasabi po nating obedience to spiritual leaders. Yung mga Israelita, ganun po sila naging masunurin po kay Moses. And obedience as a witness to others. Pag nagiging masunurin po tayo mga kapatid, witness din po yan sa mga unbelievers. Nakakaiba yung pagsunod ng mga Kristiyano.
So, 4 na bagay po yan mga kapatid. Tayo po ay tinatawag para mapabilang, a call to be counted. Yan. Kaya po ba natin talaga na kung ito ang pinag-uusapan ay responsibility, pwedeng sabihin natin kay Lord, Lord, count on me. Ibilang mo ako, Panginoon. Ibilang mo ako. This is not just about blessing, okay? Binless na po tayo ng Panginoon. At alam ko, marami pang blessing na pwedeng ibigay sa atin si Lord. But this is another thing. To be counted, nasabi po natin, ito po ay nangangahulugan ng responsibility. Nangangahulugan na ready po tayo para magamit ng Panginoon. At ito po ay nagpapakita rin that we are united in Him. So kaya po ba natin yon mga kapatid? Lord, ibilang niyo po ako. Lord, ilista po ninyo ako. Kaya ko pong ibigay ang aking sarili. Kaya ko pong i-ready ang aking sarili. Kaya ko pong maging blessing sa iba. Kaya ko maging instrumento po ninyo sa iba. Count on me, Lord. Ibilang niyo po ako. Kung kayo po yan mga kapatid, tayo lang po tayo. Tayo po ay mananalangin sa atin po, Panginoon.